reason. Ang main reason talaga ay yung posibilidad ng the big one. Ang problema, hindi mo naman ma-predict yun, Asek, kung kailan talaga saktong tatama sa atin. Ako mismo nag-update ako ng personal go bag sa bahay, no, kahapon. Tumingin-tingin na po ako yung mga delata, yung mga kasi parang sunod-sunod, Alvin, no? Ito na ba kaya ang katapusan ng Pilipinas, mga kadonatics? Sa mga nangyayari ngayon, mga kadonatics, tila ba hindi maganda yung patutunguhan ng Pilipinas? Kung hindi titigil itong mga gahamang demonyong mga politiko, mga kadonatics, kabrastugang ginagawa nila sa Pilipinas, ay talagang, I'm so sorry to say, may malaking mangyayari talaga sa Pilipinas. Ito, mga kadonatics, panoorin natin yung mga updates. Alright, unahan muna natin yung nangyari kagabi sa Ford's Park. Ay, at talaga naman, mga kadonatics, grabe yung isang mama doon na sinupalpal yung mga kapulisan. Ito yung sinabi niya, mga kadonatics. Ang ganda lang. Pakinggan nyo. Wala sila na. Sige. Sir, pwede makiusap. Ito. Hello. Kawawa naman ho yung mga tao dito na mamahinga din ho, sir. Baka pwede. Sir, hindi nga kami matahimik sa mga bahay namin! Sila namin na baha! Sila! Gusto ninyong matahimik kami, binabaha! Hindi makatulong ng maayos! Alam ng mga Pilipino dito! Alam nyo na hindi natin... Wait lang ha. Nakiusap ka pa, mamang pulis. Nakiusap ka pa. Protect pa more, mga kapulisan. Grabe talaga kayo. kaaway ang mga pulis, tama? Tama! Ngayon, sir, nagsasalita kami kasi gusto lang namin marinig nyo ang aming mga hinaing. Alam namin, nakakampi namin kayo dito. Kung kami ay nagsasalita sa inyo, alam namin na trained kayo. Alam namin na trained kayo na maximum tolerance hanggat hindi namin kayo sinasaktan. Tama? Tama! Tama! Hanggat nagsasalita lang kami kasi that's freedom of expression. Nakita nyo naman, nung sabi nyo, umatras kami para pantay, umatras kami. Hindi namin kayo inaaway. Alam mo kung anong ginagawa namin? Humihingi kami ng tulong sa inyo. Yan ay pakiusap. That's an appeal. Kasi kami ang nagpapasweldo sa inyo at pinapasweldo kayo para protektahan kami. Ang konstitusyon, ang mga anak namin, at ang sumunod na henerasyon, kahit ano. Ngayon, hindi pwedeng hindi kayo masasaktan kasi kahit kayong masaktan, damdamin lang ang masasaktan sa inyo. At alam nyo kung bakit nasasaktan kayo? Kasi alam nyo totoo ang sinasabi namin. Hindi namin kayo titipikalin. Kasi alam namin nakakampi namin kayo. Kami ay nagmamakaawa. At hindi nyo kami pwedeng sabihin na hindi kami pwedeng mag-vent out ng mga galit at frustrations namin. Ayun! Pero mga kadonatics, wait lang. I don't think na kakampi talaga natin yung mga kapulisan kasi, hawak sila sa leeg. Masasabi natin may mga iilan, mga kadonatics, na hindi talaga gusto ang mga nangyayari ngayon. Pero, itong mga leaders ng mga kapulisan, ng mga military personnel, mga kadonatics, ay talaga namang may mga issue din sila. Kaya ganito, tahimik sila. Later on, makikita natin, mga kadonatics, kung bakit. Ito na lang ang meron kami, hindi pa kami pwedeng maglabas ng sama ng loob. Yun! Galit na si Kuya, oh. Ngayon, kami, alam namin kakampi namin kayo. At alam nyo kakampi nyo kami. Kasi mga simpleng mamamayan lang tayo lahat. Binigyan namin kayo ng kapangyarihan. Pinapasweldo namin kayo para gawin ang trabaho nyo. At yun ay protektahan ang mga Pilipino. Kami ang mga boss nyo. Alam nyo, sumasaludo kami sa inyo kapag tama ang ginagawa nyo. During the time of PRRD, lagi kami nagpapasalamat sa inyo. Willing kami na taasan yung mga sweldo nyo. Kasi alam namin na ginagawa nyo ang tama at kung ano ang para sa bayan. Tama. Ngayon naniningil kami. Naniningil kami sa mga sweldong dinople namin. Asan kayo? Ngayon, sir, hindi kami mga bobo, hindi kami mga tanga. Nasasaktan namin ang mga kakampi nating pulis. Huwag mo kaming maliitin. Alright. Ayan tuloy. Nakiusap ko pa. Ay nako, na protektaran daw yung mga gahaman ng mga buhaya na sa likod, mga kadonatics. Look at that.
Nasupalpal ka tuloy mga kadonatics. Ano sa tingin nyo mga kadonatics? Talaga bang kakampi natin itong mga kapulisan? Kasi because the policemen mga kadonatics, they chose not to react to whatever is happening right now. Ay talagang naman harap-harapan na tayong minolestya mga kadonatics. Pero wala pa rin silang ginagawa. Ay talaga naman. Saan sila nakakampi? Ay doon sa kakampeng. Ay nako, di ba? Ganyan sila talaga. At eto, may nag-viral na video mga kadonatics. Kanina ko lang nakita, pero in-upload din, makang, ewan ko ilang days na. Nakikipag-usap si Martin Romualdez Tamba sa mga head of military personnel mga kadonatics, sa PNP, sa Navy, sa mga Marines, at name it mga kadonatics, ginother talaga nila in one setting. At doon mga kadonatics, nagdagdag ng budget para sa kanila. Budget kaya. Eto mga kadonatics, panoorin natin. Eto, akala mo talaga presidente mga kadonatics. Look at that. He was just a house speaker dito mga kadonatics. House speaker. Pero nakikipag-usap sa mga head of military personnel. Ganyan minanipula nilang gobyerno. Kinukuha nilang loob ng mga kapulisan para if in case kung anong mangyari, hindi magkodeta. Ganyan talaga. Yan yung sinasabi ni Tatay Digong Kunin mo ang tiwala ng mga kapulisan by doing good things. Hindi ganito. Kaya tahimik sila hanggang ngayon. Ayan, look at that. So we will move for the increase of the soldiers the infantry assistance allowance from 150 pesos So may increase pa daw sa mga stipends, mga kadonatics or salary sa lahat ng soldiers. Look at that. My heads of state head of state, I mean military personnel. He will come to see us here that we want to vote. That's right. So we will move for the increase of the soldiers the infantry assistance allowance from 150 pesos. Allowance 150 pesos daily ata. Can you imagine? Ganyan lang yung ikinambyo nyo, pinagpalit nyo sa dignidad nyo. What the heck? May palakpakan pa itong mga kumag na to. Kaya ang sabi ni Kiko Barsaga mga kadonatics, saan na napunta yung 50 billion na ghost project? Meron din pala itong ghost project to, o ghost budget ng mga Armed Forces of the Philippines. Asa na? At ang sabi ni Bronner mga kadonatics, fake news daw. Wow, fake news. At doon may budget, may pinakita. May data. Ngayon, tahimik. Kaya pala mga kadonatics, wala talaga silang pakialam sa mga nangyayari ngayon. Ay talaga naman, ganito, kagahaman mga kadonatics, kinuha muna nila yung tiwala ng Armed Forces of the Philippines bago nagnakaw tong mga to. Wala tayong magawa. Kasi yung mismong kapulisan natin ay talagang naman magnanakaw din. Kung hindi man magnanakaw, na bribe. Kaya kung magpatuloy itong mga ganito, ay talaga naman may hindi magandang mangyayari sa Pilipinas. Trust me mga kadonatics. In the history of the Philippines mga kadonatics, ito ata ang pinakamaraming lindol. And not just aftershock mga kadonatics grabe yung magnitude niya. Nagre-range siya ng nasa 5 yung magnitude mga kadonatics. It means we're heading towards destruction. At ito yung sabi mga kadonatics, look at that. About sa the big one. Kasi noon pa sinasabi ko na pag hindi titigil tong mga to, pag magpatuloy sa kasamaan ang gobyerno ng Pilipinas, ay baka we are going to be a history na lang mga kadonatics. Ang main reason talaga ay yung posibilidad ng the big one. Ang problema, hindi mo naman ma-predict yun kung kailan talaga saktong tatama sa atin, kung tatama man. Yes, that's correct. That's correct. Dagdagan ko lang, isa pang senyales para turuan natin ang ating mga kababayan kung paano mas tukoy kung malala o hindi. Pag nakita niyo yung memo ng DepEd, sinabi nila, in public schools,
only. Alam niyo po, kung talagang malala ang sitwasyon, alam niyo naman po, kayang gawin ng gobyerno, sasabihin, mandatory all public and private schools, di ba? So, hindi ho yun ang lengguwahe ng DepEd, kaya talagang primary yun. At babalik ako dun sa sinabi mo na unpredictable yung big one. Gagamitin ko ng pagkakataon to, ako mismo nag-update ako ng personal go bag sa bahay, no? Kahapon, tumingin-tingin na po ako yung mga delata, yung mga kasi parang sunod-sunod, Alvin, no? Alam ko, sinabi ng FIVOX, and bilang isang scientifico rin, walang kaugnayan yan, pero mabuti na rin yung handa tayo kasi Tama. hindi naman nga sinasabi nilang hindi magkakaroon ng lindol. Sinasabi nila it's not a matter of if, but when. Correct. Anyway, sige, pihit po tayo. Ano po, sa ating mga kababayan dyan sa mga, may lindol na naman pala kaninang madaling araw, ASEC, ano po, Grabe. ang mga health facilities, ito na may devolve, hindi na, kailangan pa ba ng, tulong from the national government, from the DOH, o bahala ng gobernador o mayor ng mga lugar na yon na ang isang district hospital, wasak eh. Actually, Alvin, totoo po yan na by law, devolved siya Devolved, at dapat sana yung ating gobernador at mayor. Pero hindi naman ho napipigilang tumulong at dapat talagang tumulong ang national. Tulong-tulong tayo. Sa batas po, yan yung Section 17F, 17 Foxtrot, sa ating Local Government Code, RA 7160. Kapag hindi nakayanan ng mas maliit na sangay ng pamahalaan at lalo na pag nagkaroon ng ganitong sakuna, ay nandyan ho naman tayo. Kaya dyan pumapapasok yung ating mga dinideploy na medical teams or kapag nagre-rebuild na po, dyan ho nagagamit yung ating mga pondo pagdating sa infrastructure. Natutulungan po natin sila. So far, ano ang tala nyo dyan? Ilan yung damaged hospitals during these recent earthquakes? May listahan ba dyan, ASEC? At anong tulong na ipapaabot ni Secretary Erbosa o ng DOH? Mabilis ang tanong kasi so hindi ko ako kilistahan pero alam ko na sa ating dami kasi sabay-sabay doon sa ating Davao Oriental yung Manay District Hospital na nandun po sa mismong Manay or Manay pag umanino kung mali yung pronunciation ko Mabilis, yun Manay. po yung talagang Manay, yan. Yan yung fully talaga damaged at kung di ako nagkakamali this morning baka nandun si Christian Yusores, hindi ko alam pero I think papunta yata ang ating mga cabinet secretary kasi I'm for sure alam ko si Secretary Ted papunta ngayon doon sa lugar na yon para magkaroon ng personal assessment at doon siguro mapag-uusapan kung anong tulong ang maibibigay. Opo, baka may kailangang kahit yung mga basic lamang, lalo pa nga't yan, wala daw kuryente, walang tubig. Problema magkakaroon ng sanitation issue pag walang tubig at walang mga basic resources sa ASEC. Kaya dapat pasok po ang Department of Health sa ganyang klaseng problema. Yes, tama yun. Actually, kagabi, non-stop yung discussion namin. Dumating po nung umaga, kahapon ng umaga, dumating na yung Southern Philippines Medical Center. Isa po yung DOH hospital na based sa Davao City. Nakarating na ho yung emergency medical team mula sa SPMC at nag-set up po sila. Alam niyo, Alvin, kung saan? Doon sa isa sa mga tinatawag na haunted health center. Medyo nag-uugnay-ugnay, no? Yung mga white elephant na hindi nagagamit, sabi ng DOH, pwede ba kaming magkampo dito? Kasi dala namin yung tao, dala namin yung equipment, at yun po yung nangyayari. Yun pong Manay Super Health Center is around 5 minutes away from doon sa ospital na nag-iba. So ang tanong ngayon at abangan natin ang susunod na kabanata, ano ba ang mangyayari para hindi lang temporary, hindi lang tuwing emergency, baka siguro DOH na magpapatakbo. Pero yan yung mga pag-uusapan, mamaya po pagdating ni Secretary Ted doon sa mismong on-site. Kailan po ang gusali na yon, kung abandonado yon, baka biglang yumanig, yun din yung mag-collapse sa ASEC. Dapat sure yung pagtatayuan ninyo ng command center nyo. Awa ng Diyos, kumpirmado at sigurado na nakatayo pa rin yung Super Health Center dahil yun po ang unang ginawa. In-inspect po muna ng mga engineers bago dumating kasi kasama naman po sa protocol yung ensuring the safety of our first responders. Okay, one last point. Yung tungkol dito sa The Big One, kung tatama yan sa Metro Manila, may projection na yan na libu-libu ang mamamatay, ASEC. Pero pag nagkaroon ng mga injuries yung ating mga kababayan, paano bang diskarte? I suppose yung DOH National is also getting ready for the big one. Paano bang abiso nyo dyan pag may mga medical issues pagkatapos ng pagyanig?
Opo, una sa lahat, mukhang nagkaroon tayo ng template, no, na naturuan na tayo, natuto tayo dun sa nangyari kay Yolanda at most recently dito kay Bogo, Cebu. Anong sinasabi ko? Yung pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth, mahalaga yun kasi kapag inactivate mo yun on an emergency basis, abay pati yung mga standby na kama sa mga private na dati ay hindi nagagamit kasi hindi magamit dahil sa gastos, ay napapagamit. So una yan. Uy, nag-freeze. Sinasabi ko yan dahil bagamat marami tayong DOH hospital sa NCR, I think nasa 17 or 18. Pero marami rin yung private at pagkapagyat yan ay sinabi ng gobyerno na sagot namin yung bayad ay pwede yan mag-admit, lalo na yung mga orthopedic cases. Yan yung nangyari sa Cebu at gusto nating gawin yan pag nangyari yung the big one dito. Yung mga ibang conditions, kayang-kaya rin po yung stabilize pero kasi ang pinaka number one na dahilan ng sugat sa ating lindol, yung talagang trauma tsaka yung pagkabali ng buto. Okay, let's accommodate some questions. Sabi ni Rico, yung kaibigan ko, sabi niya, saan daw yung concentration ng flu-like symptoms na ito sa Metro Manila? Saan ang may pinakamaraming kaso? Actually, tawag Alright mga kadonatics, so ano sa tingin nyo? The big one ay talaga namang nakakatakot yan mga kadonatics kasi anytime it can hit Luzon kasi sa Luzon talaga yan ang epicenter niyan. Kaya andyan pa yung napakatataas na mga infrastructures mga kadonatics, mga high-rise buildings. Kaya kung nasa Luzon kayo mga kadonatics, please pray. We are expecting the big one anytime soon. Ito na ba yung sinasabi mga kadonatics na retribution, consequence sa kasamaan na nangyayari ngayon sa Pilipinas? Ano sa tingin nyo mga kadonatics? Eto, tingnan natin yung lindol for this month only mga kadonatics. All over the Philippines. Grabe. Eto, panoorin natin Tingnan nyo mga kadonatics. Significant earthquake in the Philippines. Okay, September 30, 2025, present October 12, 2025. Today lang mga kadonatics, today lang to. Okay. October, halos lahat ang mga nangyari dito October. Curimao, Ilocos Norte, 4.8 magnitude yung mga kadonatics. Okay, Pugo, La Union, 4.4 ang magnitude. Zambales, 5.1. Isabela, 4.5. Diba? Grabe. Okay, let's go on to Central Philippines. Magnitude 6.9. Bugo, Cebu. Okay. Magnitude 5.1. Negros Occidental. Magnitude 4.9. Surigao del Norte. At eto mga kadonatics, may mga oras pa to dito at saka date. 6.0 magnitude. Surigao del Sur. 7.4. Grabe kalakas itong nasa Davao mga kadonatics. Davao Oriental. Magnitude 6.8 sa Mindanao na to. Davao Oriental na naman. 5.5. Davao Oriental. Magnitude 5.8. Davao Oriental. Okay. Grabe mga kadonatics. At hindi pa na-update yung kagabi. May lindol. October 12 mga kadonatics. Ang dami na in just a matter of days. Sunod-sunod. Tapos yung magnitude niya. Like ang taas mga kadonatics. Ano kaya ang mensahe na gustong ipaparating ng Panginoon sa Pilipinas? What do you think mga kadonatics? Okay, just few hours ago. Bugo, Cebu. May once again hit by 6.0 magnitude earthquake. Bumalik na naman sa Cebu mga kadonatics. Ang may malaking damage dito kasi yung Cebu talaga kahit nasa 6.9 yung magnitude mga kadonatics. Ang Davao hindi masyadong nayanig. Though mas mataas yung magnitude pero walang masyadong infrastructures na nasira mga kadonatics. Maybe because of the projects here are not substandard. Also, ang depth mga kadonatics sa epicenter, may babasahin tayong text mga kadonatics, Bible verse na nagpapahiwatig sa mga nangyayari ngayon. But before that, natatandaan niyo yung story ni Jonah. He was supposed to go to Nineveh mga kadonatics.
pero pumunta siya sa ibang seat. Why was God commanded Jonah, mga kadonatics, to go to and visit Nineveh? It's because grabe yung sinning that time, mga kadonatics. Sobra talaga yung sinning that time. Ay gusto nang i-destroy ng Panginoon. Gusto nang i-destroy that time. Pero binigyan na ng tsansa. Pinadalhan niya ng messenger through Jonah. Ang nangyari, nagrepent sila. Kaya hindi natuloy yung destruction ng Nineveh. Nagrepent ang Ninevites, mga kadonatics. There's still a chance for us. There is still a chance. Ang dapat lang talagang gawin natin ngayon, as of this moment, ay talagang magbago itong mga leaders natin, mga kadonatics. Kasi sila yung parang cause ng mga nangyayari ngayon. Mas matindi pa, ang sabi nila, mas matindi pa ang nangyayari ngayon sa Pilipinas i-compare sa panahon ng pandemic, mga kadonatics. Can you imagine? Bagyo, flash flood, lindol, corruption, name it, mga kadonatics, lahat na lang ng violence ay nangyayari sa atin. I mean, it also happens everywhere around the world, but ang sa atin ay parang, mga kadonatics, normal na lang. Normal na lang talaga. Basahin natin yung verse, mga kadonatics, na talagang may isip natin na, oh no, this is not going to be well for the Philippines. Genesis, mga kadonatics, chapter 6, verses 11 to 13, ang sinasabi dito. Okay, makikita nyo ba? Basahin natin, mga kadonatics, ha? Verse 11, now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. 12, God saw how corrupt the earth had become. Nako, pwede natin i-contextualize natin sa Pilipinas, mga kadonatics. Let's read it again, but change the earth with Philippines. Okay, let's go. Now the Philippines was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the Philippines had become, for all the people on the Philippines had corrupted their ways. Di ba? It makes sense, mga kadonatics, kahit sabihin mong palitan mo yung earth to the Philippines. Kasi ang mga nang sinasabi dito, nangyayari, mga kadonatics, as I speak. Di ba? So God said to Noah, God said to whoever, mga kadonatics, magiging channel or magiging instrument sa pagbabago ng Pilipinas, I am going to put an end to all people, for the Philippines is filled with violence. Because of them, I am surely going to destroy both them and the Philippines. Hindi lang yung tao yung sisirain, mga kadonatics, kundi pati Pilipinas. So sabi ko kanina, probably we're going to be a history na lang. Once upon a time, there was a very potential country, and it's because of the corruption. No more. Nasa history book na lang tayo. Papayagan ba nating mangyayari to? Sabi niya, I will not destroy the earth by flood anymore. Since hindi na pwedeng i-destroy ng Panginoon, kasi that's what is His promise to us. Baka through big one. Baka through earthquake, mga kadonatics, mangyayari pa rin ang pag-destroy. Hindi sinabi doon na I will not destroy the earth anymore. Ang sinabi lang doon, I will not destroy the earth through flood. Because alam naman natin ang mangyayari sa at the end of our times, the second coming, mga kadonatics. Alam naman natin kung anong mangyayari. Earth will be destroyed once again, once and for all. Sin will be vanished from the earth. Baka mauna pa yung Pilipinas nito through the big one. So, let's repent, mga kadonatics. All of us are sinners, mga kadonatics. And tapos, itong mga leaders natin, grabe. Nagpakasasa sa pera ng taong bayan. Sobra talaga, mga kadonatics. Kung hindi na-expose yan, nagpapatuloy itong mga paggagago nila. Comment down below, mga kadonatics, babasahin natin yung reflection mo sa mga nangyayari ngayon. And of course, God bless you at ingat palagi, mga kadonatics, kasi you are important. Maybe not to your neighbors, mga kadonatics, maybe not to your family, but you are important to God. Kaya
Laban lang mga kadonatics at ingat palagi. Bye-bye.